Hello, good evening to everyone. Ngayon ay 6 o'clock na. So, gabi na, no? So, kumusta na kayo? Marami bang blessings na dumating sa buhay natin sa araw-araw? Very busy tayo sa ating work, no? As of now, ako rin ganito. Kagaling ko lang din sa work. Hindi naman kagaling. Siguro 1 hour. Kanina pang isang oras, no? Dumating. Nakarating na ako sa bahay. Hindi, I'm just thinking, ano bang i-share ko ngayon? Yung Trinity ba talaga? Yung Trinity ba na ano yun na what is Trinity ba? Ano yun? Medyo marami kasing mga ano yun, mga words na medyo mahirap na words, no? Kaya na pinag-aralan ko rin yun, but I think siguro mahirap para sa akin kung i-share, baka hindi nyo maintindihan, di ba? Sa akin naintindihan ko, pero alam niyo naman, ang aking salita ay maminsan ay bulol. So, minsan itong maraming nakasulot rito ng anti-crenitarian, no? Yung mga iba-ibang mga salitang monotheistic, yung mga ganyan, no? So, Arianism, no? Ang sinasabi to, Arius, no? Mga ganon. So, maybe at mahaba pa, no? Itong Polynesian, meron pa rito. So, maybe hindi ko ito mai-share sa inyo. Siguro yung mga, no, kaya ng husband ko, siya ay isang reverend pastor, kayang-kaya niya yun. Pero sa akin naman ay kaya ko rin, kaya lang alam niya naman ako, medyo bulol-bulol, hindi ganong malawak ko mag-explain, no? Kaya siguro iba na lang i-share ko sa inyo itong kanino ba dapat manalangin tayo mga Kristiyano. Ito na lang, no, ang i-share ko sa inyo. Trinity rin ito, no, pero pakinggan na lang natin itong share message na ito, no. So, naniniwala tayo ay meron lamang isa ang Diyos, no? Of course, naniniwala tayo isa lang ang Diyos sa tatlong persona. Hindi tatlo ang Diyos natin, kundi sa tatlong persona. Binubuo lang yon, no? Binubuo lang yon ng tatlong persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So pag-uusapan natin ito sa Trinity. Kanino ba tayo dapat manalangin? Siyempre, kundi kay Lord, kay Jesus, no? Kay Jesus tayo manalangin, no? Dahil naniniwala tayo na ang Diyos natin ay may tatlong persona, kaya okay lang yun na manalangin tayo sa tatlong persona, no? Kasi sila ay Trinity, isang Diyos, no? Ako, ganun din ako pag nagpipray, no? Jesus, sometimes sinasabi ko, God the Father, God the Son, Holy Spirit. Yun ang lahat, God the Father, God the Son, Holy Spirit. And then, sometimes naman ay, pag nag-share ako ng Word of God, Holy Spirit guide me, mga ganon, no? Kasi isa lang naman sila, di ba? Kaya sila ay okay. Kaya okay lang na manalangin tayo sa tatlong persona kasi sila ay Trinity, isa ang Diyos. Ngayon, tinuturuan ni Jesucristo ang kanyang mga alagad, no? Mga alagad tinuturuan niya. Kaya papansinin natin yung the Lord Prayer, no? Sabi rito ay sa Ama namin sa langit ka. Kaya ibig sabihin noon, manalangin ka, i-address mo sa Ama, at yun po ang turo ni Jesucristo, no? So sa atin sa direkta sa Panginoong Ama, yung pasasalamat at pananalangin. Ngayon, kung yun pala ang utos ni Jesucristo na i-address natin ito sa Panginoong Ama, bakit manalangin din tayo kay Jesus Christ, no? Why, no? Sa anak ang sagot niyan kasi ang Diyos Ama at Diyos Anak ay kapantay rin. Kapantay rin sila, no? Ito, dito sa, basahin natin sa John 10:30. Ay, nahulog siya. Okay, sana naisulat ko yung verse sa John. I-try ko rito sa aking ano. Sana naisulat ko siya. No, naisulat ko siya. Sagad lang kasi try ko siya, ha, kung naisulat ko ba siya rito, no?
John. Ayan, John. Ano yan? John. Ito, ano yan? John 10. 10, 10, 10, 30. 30. Ito nga, naisulat ko rin dito pala, no? Ito, sabi rito na, sa John 10:30, ako ang Ama ay isa. Kaya kung manalangin tayo, siya nga Ama, ako ang Ama ay isa. No, isa nga sila, di ba? So, kaya kung manalangin din tayo sa Diyos, anak, okay lang, no? Ama, okay lang, or espiritu. Ibig sabihin, manalangin tayo sa isang Diyos, no? Dahil isang persona nga lang sila, no? Walang mataas, walang mababa. Dahil isa sila na ang tawag ay Trinity. Kung babasahin natin ito sa Book of Acts, no? Sa Book of Acts ay manalangin si Stephen, no? Sa Panginoong Hesukristo. Basahin natin sa Acts 7:59. Tingnan natin, no? Pasensya na kayo, hindi ako naka-ready yata sa verse, no? Acts, tingnan natin. Sa gawa, saan yun? Gawa 7:59. Gawa 7:59. 59. Okay. Sabi dito, at kanyang pinagbatuhan si Esteban na tumawag sa Panginoon. Nagsabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Oh, ito ba ito? Parang hindi dito, no? Gawa siya eh. Oo nga pala si Stephen, no? Si Esteban pala siya, no? Ito nga. Nalipon ka si Esteban. Si Esteban, no? Si Esteban, sabi ni Esteban, no? 59. Ang kanilang pinagbatuhan, no? Binato kasi siya, no? Kawawa siya kasi someday isi-share ko rin ito ang story ni Esteban, no? Si Stephen, no? Na tumawag sa Panginoon at nagsabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu, no? Yun ang sabi ni Stephen, no? No? Kaya napakalinaw na ang bago siya namatay si Stephen, no? Nanalangin siya kay Hesukristo. So tandaan natin, kapag tinanggap natin ang Diyos, siya ay personal savior, no? Personal savior. So personal savior natin, kailangan manalangin tayo ng prayer of acceptance, no? Manalangin tayo ng prayer of acceptance. Ito ang sinasabi ni Pablo sa Ephesians 5:20 at John 16:23. Basahin na lang natin yung isang verse, no? Epeso. Okay, Epeso. Balik naman sa dati, wala nang din na naman nagsulat ng memory ng verse. Hindi memory verse, kundi verse, no? Akala ko kasi sinuot ko na eh. Epeso. Okay, Epeso, where are you now? Where are you? Epeso. 5:20. Okay, 5:20. Na kayo laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng aking Panginoong Hesukristo sa Diyos at ang aking Ama. O, yun, no? At kayo laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng aking Panginoon Hesukristo sa Diyos ng aking Ama. No, siya ang nagsasabi ito ay si Jesus, aking Ama. Tinutukoy niya yun, no? No, kaya napakalinaw na ang bago siya namatay, dito pala sa, pasensya na, aking Ama, at sa John 16:23, kaya pwedeng manalangin sa Ama, gayon din sa banal na Espiritu. Dahil siya rin ang Diyos, pwede tayong humingi ng guidance sa Espiritu at siya ang tumutulong sa atin. Oo, humingi ako ng guidance talaga parati, especially pag nag-share ako ng Word of God. Kailangan talaga natin, mga kapatid, no? Kung paano tayo na manalangin ang tama at kung mahirapan tayo manalangin sa ating Diyos, no? Basahin natin dito sa Romans 8:26. Bilis ko ba magsalita? Pasensya na po. Romans, okay, 8:26.
8:26. 8:26. Okay, dito. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin o nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibig at hindi maisaysay ng panalita. Totoo po yan, no? Ako ay ano yun, pag nag-pray ako, okay naman pag sa bahay personal mo, no? Siyempre, pag nag-pray ka kasi talaga, ay mas maganda talaga na sa tahimik, no? Ikaw mag-pray. Personal yun. Sa personal mo yun, no? And then, pag sa church naman, syempre, ano yun, kahit sino, kahit pastor, kahit mga teachers, humingi talaga ng, ano yun, tulong kay Holy Spirit, no? At ako, ganun din ako, no? And then, ngayon, nag-share ako sa iyo ngayon, nag-pray din ako, humingi ako ng tulong kay Holy Spirit kasi hindi natin kaya ito, mga kapatid. Kahit na sinong pinakamatalino ay ano yun, mahirap talaga i-share ang banal na espiritu kung hindi natin hingin ito hindi natin ihingi sa ating Holy Spirit, no, sa Holy Spirit, no. Talagang palpak tayo yung Tagalog ko minsan. Pasensya na. Okay, balik tayo dito sa okay. Kaya sabi dito ay saan ba ako? Kaya sabi rito ay ikaw rin ang sabi dito naman sa so manalangin tayo sa Diyos, no? Dito, no, nakalagay dito sa 8:26 sa ano yun? Romans 8:26. So ito rin ang sabi sa Jude 20. Yan ang malinaw, kung ikaw ay manalangin, wala nang iba. Hindi sinabi ng Biblia na manalangin tayo ng ito pasensya na kayo, pero ito talaga katotohanan talaga ito, kapatid, no? Hindi sinabi hindi sinabi ng Bible na manalangin tayo kay Mama Mary, no? O sa mga disipulo or apostol, no, ni Hesukristo. Kahit sinong walang sinabi sa Biblia na manalangin tayo sa kanila. Dito lang sa 3 persona tayo manalangin. Masakit man pakinggan, no, kasi alam mo, pag nag-share din ako ng ganito ay of course yung mga ano yun, mga anong ibig tawag doon, yung mga devoted, no, devoted sa ating mga ninuno na Catholic, mga ganon, Catholic Christian, yung mga ganon. So pag sinasabi mo yun, mga iba nasasaktan, pero ano yun, kailangan natin na magising, no? Kailangan talaga natin magising. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Kailangan natin magising na ang dapat nating sambahin ay 3 persona lang, no? Si Jesus, si God the Father, the Son, the Holy Spirit, isa lang, no? Oo. Anyway, nandun naman dun sa Catholic din na Biblia, mayroon din namang Trinity dun. And then kung kanilang bulay-bulayan ang Biblia, walang nakasulat talaga doon, no? Walang, kasi iisa rin naman meron din doon talaga. Kaya totoo yan, no? Wala naman na sinasabi na magdasal di kay Mama Mary o sa disipulo o sa mga apostol, no? Pero syempre marami akong nakikita lalo sa Spain, yung mga apostol, yung marami akong nakikita mga ganon na mga image, no? Doon sila nananalangin. Kaya nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot lang. Anyway, sana darating ang panahon na maliwanagan sila na ang dapat sambahin ay isang Diyos na buhay, no? Yun lang. Isang Diyos na buhay. Wala akong pinaparingan, just I'm telling the truth, no? Yun lang talaga ang katotohanan, mga kapatid, no? Yun lang talaga ang katotohanan. And hopefully maliwanagan talaga ang lahat, no? Okay. So ito, no, apostol no? Kahit sinong walang sinabi sa Biblia na manalangin tayo sa kanila. Dito lang sa 3 persona, sa isang Diyos, at dapat doon tayo manalangin. Wala nang iba kasi
kung manalangin tayo, tanda natin ito, no? Kasi kung manalangin tayo sa iba, bukod dito sa tatlong personal, ay ito ay idolatry. Idolatry, no? Na yan ang pagsamba yung pagans ba yun kanina, no? Pagans, no? Yun, puganos yun yata, no? Pugan sa Diyos Diyosan, ibig sabihin may iba kang kinilalang Diyos. Oo, meron, hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi ka naniniwala sa God the Father, hindi ka naniniwala kay Jesus, hindi ka naniniwala sa Espiritu, kasi meron ka ibang Diyos na nanalangin sa ibang Diyos, no? Yun, no? Nakalaga dito, kaya ito ay idolatry. Idolatry. Ano ba yung aking dila at naging gano'n na, no? Kaya hindi talaga pwede, no? Kahit na pwede sa may ibang mga elemento, no? Kaya pag nag-pray tayo, no, sa mga elemento, so kailangan talaga na yun, talaga, mag-focus tayo sa tatlong persona, no? Sa tatlong persona, nag-iisang Diyos na wala nang iba. At kung manalangin ka outside ng Trinity, no? Kung manalangin tayo sa outside ng Trinity, delikado yan. Ang gusto ng Satanas, manalangin ka sa iba-ibang bukod sa isang Diyos, no? Yan ang gusto ni Satanas, no? Kaya of course, hindi ko lang alam kung marami nasasaktan sasabihin ko, pero talaga kung maaari ayoko magsalita ng ganito, pero pahapyaw lang po ito. Minsan siyempre may nakita ka na merong Mama Mary daw, kuno na umiiyak, parang ganon. Yung mga nag-miracle na ribulto. So we should think na gumagawa yan si Satan, hindi yung ng Panginoon, di ba? Hindi yan. Gumagawa sila na para doon ka sumamba, no? Gawa yan ng Satanas, no? So kailangan na marami pa talagang pag-aaral talaga sa Biblia, yung faith mo sa Panginoon, para maliwanagan tayo, mga kapatid. Yun lang, no? And hindi naman anywhere pwede naman tayo magdasal sa ating Panginoon, kasi ang Panginoon ay nandyan everywhere, everywhere, no? Anywhere, nandyan siya, no? Nandyan siya talaga, no? Siya ay isang Diyos na buhay na hindi mo pa iniisip yung hiningi mo, hindi pa iniisip yung papasalamat mo, hindi mo pa iniisip, alam na niya yun, gusto lang niya marinig yung panalangin, di ba? Yun ang gusto ng Panginoon, no? So no need na pumunta ko sa simbahan kasi gusto kong magsimba, gusto kong magdasal, papasalamat sa Diyos. Hindi, kahit na nasa bahay ka lang, pwede kang magdasal, pwede kang magpasalamat sa Diyos, no? Anong blessings mo, no? Pwede yun, hindi lang na pumunta ka simbahan para magpasalamat. Kahit saan, pwede ka, kahit sa bahay mo, pwede ka magpasalamat, kapatid, no? Kasi ang Diyos nga ay nandyan lang, nakikinig sa iyo, at alam niya ang lahat, di ba? Okay? So, ang panalangin natin sa araw-araw ay hindi ritual, no? Lang natin, o nakasanayan natin lang natin yan, o habit lang, no? Ang panalangin ay yan ay communication, no? Nakipag-usap tayo sa Panginoon, no? Communication natin sa nag-iisang Diyos, hindi yung trip lang para hindi tayo makonsensya bilang Kristiyano, no? Diba? Trip lang, pasalamat ka lang, hindi deep sa loob mo, no? Yun ay kailangan, kaya ngayon, yung nakipag-usap ka sa Panginoon, hindi yung pabalik-balik, parang gano'n, no? No, so ang panalangin ay yan ay inuutos ng Diyos, kasi kailangan natin to bilang mga Kristiyano. Dapat araw-araw nakausap natin siya, hindi yung may kailangan tayo saka tayo manalangin. So araw-araw, yes, it's true. Araw-araw talaga. Kita ko ganun din ako sa work, no? Sometimes na minsan sa work, yeah, talaga yun, parating binabantayan ko ang sarili ko na hindi ako dapat magalit,
Hindi ako dapat na kailangan tahimik lang, parang ganon ba? Oo. Parang ganon. Siyempre, hindi natin maiwasan maraming mga taong mga, di ba? Nagalitin ka, mga ganon. So parating nasa ang mind ko nasa Panginoon, no? Kailangan na hindi ako magkasala, parang ganon. Of course, nagkakasala rin ako. So forgive me Lord, no? Kasi I'll try my best, pero pag minsan andyan talaga, no? Ang hirap talaga. Pero kailangan kausapin mo siya, kailangan magkaroon ka ng takot sa kanya, no? Na mag-ingat tayo, of course, no? Dahil kung talaga mahal natin ng Panginoon, kailangan sundin natin siya. Kailangan kausapin natin siya. Kailangan manalangin tayo kahit saan, no? Anywhere, everywhere, kahit saan, no? Dapat manalangin tayo ng mag-communicate tayo sa Kanya, na mahal natin siya at gusto nating mapalapit tayo sa Kanya, no? Kaya kung gusto mo mapalapit tayo sa Kanya, kailangan tayo parating nanalangin, kailangan bantayan natin ang sarili, especially pag lumabas tayo ng bahay, no? Andyan na talaga, no? Okay? So, kailangan natin manalangin, no? Kaya hindi ito sa ulado, no? Hindi ito memorize. Hindi tayo manalangin na memorize, na pabalik-balik na lang. Hindi yon. Kailangan kausapin mo siya kung anong gusto mo, kung papasalamat ka or may sad ka, meron kang hingi sa kanya or anong nangyari sa iyo, yung mga ganon. So kailangan kausapin natin siya, no? Hindi memorize. Kausapin mo siya kung ano ang sabihin mo sa kanya, mga kahilingan, o dahil narinig ka niya. Yun nga lang. Oo, kaya yun lang ang ma-share ko sa inyo. Pasensya na, parang mabilis yata ako ngayon mag-share, no? Mabilis yung aking kaya maraming palpak, no? I'll do not three. Parang hindi ko ma-pronounce yung Lord. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord Jesus. Oh God, I do not three. So, Lord, maraming salamat, Lord, talaga sa inyo, Panginoong Ama. Kaibutin niyo po, Panginoong Ama, Lord. Lord, help us, God the Father, Lord God, na more, Panginoong Ama, na mag-ingat kami, Panginoong Ama, na maramdaman niyo, Panginoong Ama, na mahal namin po kayo, Jesus. Help us, God the Father, na more na makilala po namin kayo, Jesus. Lord, thank you very much sa verse na binigay niyo, Panginoong Ama, na I'll pray, Panginoong Ama, na sana, Lord God, na kung sino man na nakarinig itong sa share ko ito, ay Lord, sana po, Lord God, ay more na mag-ingat, no, sa bawat isa, Panginoong Ama, na maging naging servant niyo, Lord God, na isang servant niyo, Lord God, na bilang isang Kristiyano, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon Ama, sa lahat. Lord God, help us, God the Father, na mag-grow kami talaga na makilala kayo, Jesus. Lord, thank you very much for everything, Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Maraming salamat, kapatid, and now, thank you very much. And siguro tomorrow, the other day, I'm going to share again sa ating ginagabayan ng driving, the purpose driving life, no? Sa chapter 4 na siguro tayo, no? Hindi pa ako naka-review. Oo, hindi na ako naka-review. Anyway, ito ring aking sinishare sa inyo ay naisulat ko before, that was long time ago, and then binasa ko lang ngayon, then now shinare ko. Kaya minsan ay bulol-bulol talaga. Lord, sorry, no? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, the Father. Bye.